Paolo Avellino recently shared his thoughts about the time slot change of the TV series The Alibi, and yes, he admitted that it made him feel a bit emotional. Ayon sa kanya, may konting lungkot siya nang malaman na lilipat ng oras ang show. Natural lang daw iyon dahil nasanay na sila sa original time slot at may connection na rin sila sa audience na sumusubaybay gabi-gabi. Pero kahit ganun, sinabi rin ni Paulo na naiintindihan niya ang desisyon ng network. Parte raw ito ng adjustments para mas mapalawak pa ang reach ng show at mas maraming viewers ang makapanood. In short, may initial sadness siya, pero professional at supportive pa rin siya. Open siya sa changes para sa ikabubuti ng show. Sa totoo lang, normal at understandable ang naging reaction ni Paolo Avellino tungkol sa time slot change ng The Alibi. Kapag matagal nang naka-establish ang isang show sa isang oras, nagkakaroon talaga ng routine at emotional attachment, hindi lang sa viewers kundi pati sa cast. Kaya yung sinabi niyang may konting lungkot, very genuine iyon. Ibig sabihin, invested siya sa project at sa audience nila. Pero mas mahalagang makita dito na professional pa rin siya. Hindi siya nagreklamo. Ina-acknowledge niya lang ang feelings niya habang tinatanggap ang desisyon. Sa industriya ng TV, madalas talagang nagbabago ang time slots para sa mas magandang rating strategy, mas malawak na audience reach, adjustment sa programming lineup. Kung tutuusin, pwede pa ngang maging positive move ito kung mas marami ang makakanood ng show sa bagong oras. Hindi ito drama o issue. Isa itong example ng aktor na totoo sa nararamdaman pero marunong mag-adapt. Mas nakakabilib nga iyon kaysa sa pagiging purely neutral lang. Kung viewer ka ng show, mas interesting ngayong makita kung tataas ba ang ratings nila sa bagong time slot. Ang balitang nagkaroon ng emosyonal na reaksyon si Paolo Avellino sa paglipat ng time slot ng The Alibi ay mas malalim kaysa sa simpleng nalungkot lang siya. Kung susuriin, nagpapakita ito ng ilang mahahalagang aspeto ng industriya at ng pagiging isang artista. Una, makikita rito ang pagiging emotionally invested ni Paulo sa kanyang proyekto. Hindi lahat ng artista umaamin ng ganitong nararamdaman, lalo na sa harap ng publiko. Yung pag-amin niya ng konting lungkot ay indikasyon na hindi lang trabaho ang turing niya sa show, may personal connection sa rito. Sa mundo ng showbiz kung saan madalas inaasahan ang pagiging composed at neutral, ang ganitong honesty ay nagbibigay ng authenticity sa kanyang imahe. Pangalawa, sumasalamin ito sa realidad ng television industry. Ang pagbabago ng time slot ay hindi basta-basta desisyon. Karaniwan itong ginagawa base sa ratings, competition at audience behavior. Ibig sabihin, kahit gaano pa kaganda ang isang show, kailangan pa rin itong i-adjust para mas maging competitive. Sa ganitong konteksto, mahalagang makita na naiintindihan ni Paulo ang mas malaking larawan. Hindi siya nagpakita ng resistance o reklamo, kundi isang balanseng pagtanggap, emotional pero rational. Pangatlo, may epekto ito sa audience relationship. Kapag nasanay ang viewers sa isang oras, nagiging bahagi ito ng daily routine nila. Ang paglipat ng time slot ay parang pagpuputol sa nakasanayan, kaya yung lungkot ni Paulo ay parang representasyon din ng posibleng maramdaman ng fans. Sa isang banda, nakakatulong ito para ipakita na aware ang cast sa loyalty ng kanilang audience. Bukod dito, mahalaga rin ang profesionalismo na ipinakita niya. Hindi niya hinayaang manaig ang personal na damdamin, sa halip ay pinairal niya ang respeto sa desisyon ng network. Ito ang klase ng mindset na nagpapakita ng maturity sa industriya, yung kaya mong ibalanse ang emosyon at ang obligasyon mo bilang bahagi ng mas malaking produksyon. Kung lalaliman pa, pwede ring tignan ito bilang reflection ng pressure sa entertainment industry. Ang isang pagbabago tulad nito ay may kasamang uncertainty, ratings, reception at longevity ng show. Kaya natural lang na makaramdam ng kaba o lungkot ang isang artista dahil nakataya rito ang pinaghirapan nilang yahat. Sa kabuuan, ang reaksyon ni Paulo ay hindi simpleng drama kundi taos-pusong reaksyon ng isang invested na artista. Isang paalala na ang TV shows ay hindi lang content kundi produkto ng teamwork at emosyon. At isang halimbawa ng profesionalismo na may kasamang pagiging totoo sa sarili.
Kung tutuusin, mas nakaka-relate ang ganitong klaseng reaksyon kaysa sa pagiging purely indifferent lang. Ipinapakita ito na kahit sa likod ng kamera, may mga taong tunay na nagmamalasakit sa ginagawa nila at iyon ang dahilan kung bakit mas nagiging meaningful ang mga palabas tulad ng The Alibi para sa viewers. Marami pang pwedeng idagdag na angle sa balitang ito tungkol kay Paolo Avellino at sa time slot change ng The Alibi, lalo na kung titignan natin ito beyond sa initial reaction niya. 1. Strategic move ng network. Hindi lang basta paglipat ng oras ang nangyari, karaniwan itong bahagi ng mas malaking strategy. Posibleng inilalagay ang show sa mas competitive na slot, tinatapat sa ibang malalakas na programa, o kaya nililipat sa oras na mas maraming available viewers. Ibig sabihin, may tiwala pa rin ang network sa show, kaya sinusubukan nilang i-optimize ang performance nito. 2. Test of loyalty ng audience. Ito ang isa sa pinaka-interesting na epekto. Ang tanong, susundan ba ng viewers ang show sa bagong oras? Sa TV industry, dito nasusukat kung gaano kalakas ang fanbase. Kung solid ang following ng The Alibi, kahit magbago ang time slot, mananatili ang ratings o baka mas tumaas pa. 3. Opportunity for growth. Minsan ang pagbabago ng oras ay nagiging second life ng isang show. May mga viewers na hindi ito napapanood dati dahil busy sila sa original slot. Ngayon, may chance na madagdagan ang audience. 4. Psychological impact sa cast at production. Hindi lang si Paolo Avellino ang naaapektuhan, pati buong team. May adjustment period, may pressure na i-maintain o i-improve ang ratings, may renewed motivation para pagandahin pa ang show. 5. Reflection ng pagiging dynamic ng showbiz. Ipinapakita lang nito na ang industriya ay hindi fixed, lahat ay pwedeng magbago anytime. Ang mga artista tulad ni Paolo na marunong mag-adapt ang mas tumatagal. 6. Posibleng mas pagandahin pa ang content. Kapag may ganitong pagbabago, minsan nagiging signal ito para mas pagandahin ang storyline, magdagdag ng twists o mag-level up ang production para makahabol o mangibabaw sa bagong competition sa time slot. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa lungkot ni Paolo, ito ay tungkol sa transition phase ng isang show at sa ganitong phase kadalasang nalalaman kung tatagal ba ang palabas, lalakas ba ang impact nito o magiging mas successful pa kaysa dati. Kung tutuusin, mas exciting pa nga ngayon ang magiging takbo ng The Alibi dahil nasa turning point ito. Sa gitna ng komosyon na yan, nagkakagulo yung mga Kim Pao fans di ba? Bakit si Paolo? No comment lang. Okay, so yun na nga yung time na si Kimi ay si Paolo is nag-react. Actually, Paolo didn't said anything. Walang sinabi si Paolo. However, gusto niya rin mga kachika iparamdam, okay, na updated siya sa balitang ito. At eto nga mga kachika, no, ito yung tawag dito, yung reaction ni Paolo tungkol sa usapin na yan. So, eto siya. Okay, so tingnan natin to mga kachika. Yan. Galing to by the way, this came directly from Paolo Avellino's page. Okay, again, wala namang official na sinabi si Paolo. Paolo just posted. Okay? Etong etong article na to. Sabi nga dito, 'di ba, amid mixed reaction from viewers, Kim Chiu calmly addressed concerns surrounding the new time slot of her primetime series. Actually mga kachika, alam nyo kung ano pa mas malala? Meron pang nag-comment dito, binabash pa ang The Alibi. Nilipat na nga ng time slot, binash pa. Tingnan nyo sabi sabi ni Herminia, sa The Alibi talaga kami manonood. Sabi nito, Carla Chase, sus, talaga ba? Wala naman kasi nanonood talaga, tapos pinagtatawanan niya pa yung The Alibi. So pinagtatawanan. What's the funny thing about that? May manood o wala dyan, hindi kailangang pagtawanan yan. Dahil yung series na yan, pinaghirapan yan, hindi yan ginawa overnight, hindi yan ginawa over one day. Pinaghirapan sa. No, you don't have the rights to laugh at the people's effort. Di ba?
So ayan, binabash sila dyan. Keso wala daw nanonood. Keso ano daw, pangit daw acting and all. Marami dyan, makikita nyo dyan. Tawag dito. Yung iba dito, mga fan ng ni Richard Gutierrez and Gerald Anderson. Yung iba naman, sinusuportahan. So yung iba, binabash. Yung iba, okay lang naman. Diba? So, pero dito sa article na to mga kachika, kinlaro lang, okay, ni Kimi na everything is according to plan. And I think si Paolo rin, nung moment na shinare niya yung article na to, parang kung ano yung sinabi ni Kimi, yun din yung gusto niyang sabihin sa lahat. 'Di ba? Parang ano lang, parang he just went with the flow. Parang, okay, ito yung ginawa sa amin, okay. No, kalmado lang, okay? Kalmado lang, hindi kagaya ko, na high blood ako kahapon. Kalmado lang, professional, they accepted it with a smile, legitimate smile, okay? Sa mga mukha nila. So that's what happened. Ngayon, siguro nga mga kachika, no, everyone has gone over it na, everyone has moved on, even Kimi and Paolo has moved on. Baka nga si Pau, SN. Ano yung SN? Actually, singit lang natin to. May kinoment si Madam Jiang Di, oh. Si Madam Jiang Di. Oh. Good morning, Madam Rebelin Starkey, Madam Josephine Gamboa, good evening. Evelyn Bronda, good evening. Ayan. Eve Del Rosario, good evening. Ngayon, na-hurt si Paolo dyan, pero syempre hindi na magko-comment yan. Ito, sabi ni Madam Rebelin Starkey sa GC namin. Oo nga, nakinig din ako mga sinasabi ni Endayag, sa palagay ko hindi siya legit na fans KP kasi paninira kay Kim ang sinasabi niya. At Norma Dayag, at minsan gumagawa pa siya ng fake news sa katatanong, please don't read the comment of Norma Dayag. Iba-iba ang sa KP. Tsaka palagi binabasa ang comment niya na hindi maganda din sa ko. Wala namang ginagawa si Paolo na mali. Pero kami kung ano gusto ni Kim, sunod kami. Si Madam Norma, Feli Regodo na nagsabi na basher ako. Ito. Medyo. Okay, so ayan mga kachika, sabi niya nag-aaway yung mga Kim Pao fans.